President, esteemed colleagues, we're gathered today as part of our solemn duty to uplift and protect the welfare of our people by ensuring that this 2026 budget will be a million light years away from the controversial 2025 General Appropriations Act, tagged as the most corrupt, the most scandalous, and the most anomalous budget the Philippines has ever had in years. Mr. President, my no vote is anchored on concrete audit findings, fiscal patterns, and policy distortions surrounding various financial assistance programs or ayudas. I may not be part of the bicameral conference committee, but I have faithfully participated in scrutinizing critical aspects of this budget. From the committee hearings, sinamahan natin ang napakasipag nating chairman of the Finance Committee, Senator Sherwin Gatchalian, hanggang sa isa lang na dito sa plenaryo ang committee report. Let me be clear at the outset, Mr. President, I voted in favor of the Senate committee report. I supported our Senate version because it reflected hours of rigorous scrutiny during committee hearings and plenary debates, where we collectively tried to correct the mistakes of the past, particularly those that plagued the 2025 budget and the corrupt and rotten system that gave birth to and proceeded from it. However, come the bicameral conference committee deliberations, tila bumalik sa dating forma ang mga alokasyon na maingat nating binantayan. I commend the move of both houses in acceding to the call of the people to have a transparent and open bicameral conference, and in giving the largest allocations to education, health, and agriculture as mandated by our Constitution. Yet, despite these praiseworthy actions, it seems that we have let our guards down in deterring provisions prone to abuse and political patronage. Mr. President, I am not against helping the poor. I have always fought for them. The state has the constitutional duty to assist vulnerable sectors in pursuit of social justice. But after decades of pouring billions into short-term assistance, we cannot deny that the current system of socio-economic interventions is not lifting out our people from poverty. It is merely managing it, and poorly at that. From the start, I have repeatedly expressed my position on the proliferation of ayuda programs. No matter how noble our intentions are, Mr. President, the outcomes fall short of what we envision. After years of pouring billions into short-term assistance, the hard truth remains. The lives of our people are not improving. Worse, the number of Filipino families who consider themselves poor continue to rise. The data are unmistakable, Mr. President. The September 2025 Social Weather Station survey revealed that 50% or at least 14.2 million Filipino families consider themselves poor, 1% higher than the 49% previously recorded just 3 months earlier. In 2024, the annual average for self-rated poor families stood at 57%, while both 2023 and 2022, the average was 48%. Even more alarming, as of November 5, 2025, about 22% of Filipino families experience involuntary hunger, going hungry with nothing to eat, at least once in the past 3 months, the highest level recorded since 1998 outside the pandemic. Mr. President, these are not abstract statistics. These are lived realities. And they beg the question, if ayuda is working, why are more Filipinos continue to be hungry and poor today? AIX, MAIFIF, TUPAD, samut-sari na ang naimbentong dagdag na listahan ng mga ayuda. Iba't ibang termino rin ang nagagamit. Ngunit patuloy lamang itong naabuso at nagagamit pampolitika.
At hindi ito haka-haka lamang, Mr. President. Ang Commission on Audit na mismo ang nagsabi, noong 2024 COA Audit Report, binatikos ang 4.157 milyong AIX disbursements na inilabas kahit kulang ang mga dokumento. Ilang DSWD field officers din ang nag-ulat ng mababang utilization rates. Non-compliance sa payment schedules at weak validation ng mga beneficiaries, creating serious risks of overestimated targets and improperly screened recipients. COA further reported a duplication between AIX and ACAP, allowing multiple availments by the same beneficiaries, assistance granted to above minimum wage earners and college students, repeated assistance within short periods from different offices, and the non-implementation of 168 out of 288 prior audit recommendations. Yet here we are again. The Bicameral Conference Committee has finished off with the greater budget for the AYUDA programs, including an additional 4.8 billion for AIX, bringing the total to 63.9 billion. A total of 22.44 billion for TUPAD, after the Senate has deliberately reduced it to 13.08 billion, or third reading from the House proposal of 21.03 billion. The revival of MyFIF at 56.6 billion, despite the Senate's earlier attempt to shift to zero balance billing to curb politically mediated medical assistance and push genuine universal healthcare reform. And the insertion of 10 billion for the presidential assistance to farmers and fisherfolk, despite its deliberate removal under the Senate committee report. These four AYUDA reforms or programs alone, now totaling 147.9 billion, are just among the many other discretionary assistance programs. The same pattern emerges in the restoration of unprogrammed appropriations. After initial assurances that these standby funds would be scaled back, the Bicameral Committee reversed its course and restored unprogrammed appropriations to 243.4 billion, even higher than the House-approved level, as far above the Senate's reduced version of 174.55 billion. This is recklessness. Mr. President, when we place massive increases in AYUDA and standby funds side by side, a troubling picture emerges. We are expanding both the soft channels of political patronage and the fiscal backdoors that allow them to be financed, all while claiming to pursue reform and discipline. This is impunity. Mr. President, other countries show us that assistance can be productive and empowering. Vietnam, for example, focuses on livelihood-enabling support, such as boats and fuel subsidies for fisherfolk, rather than endless cash handouts that foster dependency. Yet in this bicameral report, we doubled down on unprogrammed funds and lump sum assistance instead of redirecting resources toward long-term solutions for food security, jobs, education, and healthcare systems. The Philippines can take it a notch higher by enhancing the implementation of our electricity lifeline rate. Senate Bill number 63, one of my priority bills, Mr. President, aims to exempt all households consuming 200 kilowatt hours of electricity or less. A median of about 1,750 pesos for 5.5 households will only cost the government an estimated 115 billion pesos per year. This provides for a more transparent and targeted assistance for qualified individuals. It should be pointed out that under the 2025 GAA alone, Mr. President, 194 billion worth of AYUDA was set up for the beneficiaries of PORPIS, MAIP, AIX, TUPAD, and ACAP. Senate Bill 63 can lead the way for the re-evaluation of these programs in the future and hopes for lesser reliance
on these unviable interventions. After deliberate consideration of this submitted bicameral conference committee report on the disagreeing provisions on House Bill 458, it is with heavy heart that I cast my no vote, Mr. President. I hope that my good friend Senator Sherwin Gatchalian will find it in the goodness of his heart the reasons why I am objecting to this bicameral conference report. Masakit ang loob ko na mag-object dahil kasama niyo akong nagumpisa at nagsimula sa pagbusisi nitong 2026 budget. But I stand my ground for the conviction against the chance of possible abuses of the budget. Despite all the protective measures instilled in this budget, there is the ever-present danger of loopholes in the wordings that may be exploited. An uncomfortable reminder that safeguards on the paper do not always prevent abuse in practice. Matuto na tayo sa mga multo ng kahapon. Huwag na nating bigyan ng pagkakataon na maulit ang mga anomalyang hanggang ngayon ay hindi pa napapanagutan at nagdulot ng puot sa ating mga puso. Maraming salamat, Mr. President. Joe, the leader. Thank you very much, Mr. President. Mr. President, I'd like to recognize next to deliver explanation of vote, no other than Senator Risa Ontiveros, Mr. President. Senator Risa Ontiveros is recognized. Salamat po, Mr. President. Mr. President, bago ang lahat, ay taus-pusong pasasalamat sa ating Senate panel sa pangunguna ng ating Finance Committee Chair, Senator Sherwin Gatchalian, at sa lahat ng Senate Secretariat at Senate proper staff na walang tigil na nagtrabaho nitong holiday season para sa 2026 General Appropriations Bill. Salamat din sa suporta ng ating Senate President Vicente Soto III, who stood by the Senate position during these historic open BICAM deliberations. Mr. President, dear colleagues, my vote is yes for the BICAM version of the 2026 national budget, even as I have serious reservations about unprogrammed appropriations and other issues. I believe it is possible, while registering my reservations and objections, to lend my support to the crucial reforms in this budget towards transparency and better governance, and the undeniable wins for people's health, education, and the protection of our women and children. Last year, the 2025 national budget featured zero government subsidy for PhilHealth, which is why I voted against it. The 2026 budget will begin to correct that by allocating 129.76 billion pesos to PhilHealth next year, including the 60 billion pesos wrongfully taken from PhilHealth in 2024. At sa tulong ni na Senator Sherwin Gatchalian, Loren Legarda at Pia Cayetano, naipanalo natin ang 16.5 billion pesos dagdag pondo sa serbisyo ng PhilHealth mula sa savings ng DPWH. No to bloated costs sa infra projects, lalo na sa flood control. Nagpapasalamat din tayo na isinama sa BICAM version na nagdagdag ng 1 billion pesos para sa zero balance billing ng LGU hospitals sa bawat sulok ng bansa. Dahil dito, mas maraming mga kababayan natin ang makakatanggap ng tulong mula sa mga LGU hospitals natin. The 2026 budget also features an historic budget for education, including the 6.2 billion peso increase for SUCs, which we pushed in the Senate to allow more young Filipinos to enroll in our colleges and universities. Likewise, I am happy that the 2026 budget includes the higher funding we pushed for the National Coordination Center Against Online Sexual Abuse or Exploitation of Children and Sexual Abuse or Exploitation Material, NCC o SAEC-CSAEM, for a more effective crackdown against online sexual abuse of women and children next year. Masaya din na aprobado sa BICAM ang 1 billion pesos na pondo para sa Project NOAA.
Hindi man lumusot ang ating panukalang pondo sa proteksyon ng Sierra Madre, aprobado ang 565 million pesos para sa greening program and mangrove reforestation. Mr. President, the reforms we secured this year, including the open bicameral sessions and our budget transparency portal, must become the new normal. They are ingredients to push for even more transparency and accountability in the coming budget years. Sa bagong sistema, the open BICAM and other transparency reforms allow the public to better participate, increases attributability of legislators in budget decisions, and begins to get rid of blind spots which enable corruption. It is very unfortunate that some of the reforms you are pushing for, including an overwhelming cut in unprogrammed funds, are not carried in this budget. Still, it is an improvement that the BICAM version includes safeguards aimed at preventing unprogrammed funds from becoming slush funds. Another was the rejection of my proposal for a provision that would have allowed the MyIFIP to support the zero balance billing program of the DOH. This is why I am pushing for my universal healthcare medical assistance program bill, which would institutionalize less lines, less uncertainty, and less red tape in our health services. My deep thanks go to SP Pro Tempore Ping Lacson for his anti-political patronage provisions so that politicians can no longer exploit assistance programs for personal gain. And I am especially grateful to our finance chair, Senator Sherwin Gatchalian, who assured us that zero insertions were made during BICAM. Panghahawakan natin yan. This is what accountability looks like. Mr. President, as we ratify the BICAM version of the 2026 General Appropriations Bill, we now begin the next part of our mandate, maintaining a watchful eye on the implementation of government programs and services. We need constant vigilance to ensure the effective and honest execution of the funds we will approve today. Bilang tugon sa flood control scam at galit ng mga kababayan natin dito, nagsikap tayo sa Open BICAM Resolution, sa Blue Ribbon Committee Investigation, at sa budget reforms na ibalik ang tiwala ng sambayanan sa budget. It is the start of a new era in budget making. Tama na ang mga ghost projects, ang kapalpakan at kalokohan sa paggamit ng pera ng taong bayan. At para makamtan ito, kailangan ng pagpapatuloy at pag-institutionalize ng mga plataporma sa paglahok ng lahat ng stakeholders, simula sa Open BICAM na sinubukan natin ngayong taon. Muli, maraming salamat po sa ating Senate panel, sa ating Senate Finance Chair at sa ating Senate leadership. Maraming salamat po. Patuloy tayong magbabantay at patuloy na magmamatsyan. Thank you, Senator Hontiveros. Majority Leader. Yes, Mr. President, we recognize a distinguished colleague from Nueva Ecija and Mindanao, no other than Senator Robin Hood Padilla. Mr. President. Senator Robin Padilla. And Camarines Norte. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo at sa ating pinunong mayorya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ginoong Pangulo at sa atin pong mga iginagalang na senador, nagpapasalamat po ako unang-una sa ating liderato, kabilang na po sa ating Senate President Vicente Soto, sa ating pong Senate President Pro Tempore Ping Lacson, sa ating pong Majority Leader Mig Subiri, at sa lahat po ng mga namumuno sa ating liderato. Lalong-lalo na po kay Senador Win Gatchalian bilang Chair ng Finance Committee. Sa loob po ng aking 3 taon dito, masasabi ko pong siya ang pinakamagaling, pinakamahigpit, pinakamaingat at masigasig na tumayo bilang Finance
chairman po natin. At ako po'y nagpapasalamat sa liderato sa pagsusulong ng mga inisyatiba para sa mas malinaw at transparent na proseso ng budget ngayong taon. Taus-puso rin po ako nagpapasalamat na naipasa ang aking mga isinulong na karagdagang pondo sa NCIP, NCMF at Supreme Court para sa pagtatatag ng mga karagdagang Sharia courts na malinaw na nagpapakita ng malasakit ng Kongreso sa mga sektor na ito ng lipunan. Gayunpaman, malinaw naman po na ako po ay nasa minorya. Kaya kami po, kasama na po si Senator Marcoleta, ay bumoboto ng no sa ratifikasyon ng BICAM report para sa House Bill number 4058 o ang General Appropriation Bill. Malaki po ang paggalang at tiwala ko sa aking mga kasamaan, ngunit meron lamang po akong mga punto na nais ihayag. Una po, sa aking pong pagtantya, ay meron pa rin pong mga hindi klarong alokasyon ng pondo, lalong-lalo na po sa ayuda. At ganun din po ang pagiging Manila-centric ng budget. Ngayon po, ang Mindanao ay nakakakuha lamang po ng 15% sa buong budget. Ikalawa, bagamat naipanalo po natin sa Senado ang kapakanan ng mga katutubo, ako po'y naniniwala na kulang pa rin ang pondo para sa sektor ng mga katutubong pamayanan na lagi pong pinagmumulan ng kaguluhan, ng rebelyon at terorismo. At panghuli, nitong nakaraang Pasko, Petsa 23, lumabas pong aligasyon na di umano'y nagkaroon ng insertion ang lahat ng mga senador sa 2025 National Expenditure Program. Ang isyong ito ay naging sentro ng malawakang talakayan at nagdulot ng kawalan ng tiwala ng publiko. Dapat po nating linawin na alinsunod sa ating konstitusyon, ang proseso ng budget ay nagsisimula sa executive. Ang paghahanda ng budget o ang National Expenditure Program, na kilala rin bilang President's Budget, ay kapangyarihan ng Pangulo na ipinagkaloob ng saligang batas. Ang tungkulin at kapangyarihan ng Kongreso na binubuo ng Kamara at Senado sa paggawa ng batas para sa budget ay nagsisimula lamang matapos isubmit ng Pangulo o ng Executive ang NEP sa Kongreso, kasunod ng kanyang State of the Nation Address. Malinaw po na pagdating sa NEP, wala po dapat pangingialam ang legislation, sapagkat ito ay pawang kapangyarihan ng sangay ng Executive. Hindi ko po lubos maunawaan kung paano pong naisama ang aking pangalan sa listahan ng mga di umano'y nagkaroon ng insertion sa pondo ng DPWH sa ilalim ng 2025 NEP o tinatawag ngayong Cabral's List. Ginoong Pangulo, napakasakit po nito sapagkat ako po sa panahon na yon ang presidente ng opposition party na sa kalagitnaan po ng kampanya at eleksyon ay nailagay po ang aking pangalan dito. Ito po'y napakasakit po para sa akin. Dagdag pa po rito, nariyan pa po ang agam-agam na maaari muling maiuwi sa kategory ng for later release ang malaking bahagi ng budget. Partikular na ang amyendang ating inihain sa bulwagang ito. Halimbawa po, sa ilalim po ng 2025 General Appropriations Act, nagkaroon po ako ng iba't ibang amyenda para sana sa mga proyektong makatutulong sa mga tao at lahat po yun ay nag-umpisa na magmula pa po noong 2023. Sana po, ay hindi na po ito may FLR pero ang balita po, yun daw pong mga hinog, kami po yun, yung oposisyon, yung mga hinog ay ma-FLR uli. Kung ganito lang din po ang mangyayari, hindi ba't parang nasasayang lang ang paghihirap at pagsisikap natin sa deliberasyon? Ang FLR ay bahagi ng proseso, pero nagresulta ito ng pagkaantala sa agarang benepisyo para sa mga nangangailangan nating kababayan, lalong-lalo na po yung nag-umpisa ng mga proyekto. Ang deliberasyon at pag-aproba ng pambansang budget ay isang malaking responsibilidad ng legislation na hindi dapat pinababayaan. Huwag sana nating hayaan na ang reputasyon ng Senado at ng buong institusyon ng Kongreso ay masira dahil sa pagkakaroon ng mga aligasyon at kontrobersya. Kung ang mga ito ay hindi tutugunan at itatama,
Mababaliwala ang maraming buwan, mahahabang araw at gabi na ipinuyat at ginugol ni Senator Win Gatchalian upang busisiin ang budget ng bawat ahensya ng gobyerno. Nais ko ding pong kunin ang pagkakataon na ito upang ipahayag ang aking mungkahi para sa 2027 budget upang maiwasan ng anumang iskandalo. Una, marahil ay napapanahon na upang makonsidera ang pag-amyenda ng ating saligang batas. Naway maisang alang-alang ng ating kasama, Senador Kiko Pangilinan bilang tagapangulo ng Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes, ang pag-update sa mga probisyon ng konstitusyon, lalo na po patungkol sa kapangyarihan ng legislation sa pag-amyenda ng budget. Baka maaring pag-aralan kung nararapat nating alisin ang kapangyarihan ng legislatura na mag-amyenda ng budget dahil nakita nating madali itong maabuso ng mga gahamang nasa pwesto o di kaya'y patibayin ang mga limitasyon sa kapangyarihang ito. Pangalawa, batid ko pong matagal na proseso ang pag-amyenda ng saligang batas dahil sa usapin ng voting jointly at voting separately. Kaya muli, isinusulong ko ang aking panukalang batas, ang Senate Bill 1299 o Mahiya Namang Kayo Act na naglalayong ganap ng alisin sa ekwasyon ang panghihimasok ng mga mambabatas sa pagtukoy, pagpopondo at pagpapatupad ng mga proyekto. Dahil po sa mga nabanggit na kadahilanan, ako po ay bumoto ng no sa House Bill number 4058. Hindi po ibig sabihin na baliwala lahat ang hirap ni Senator Gatchalian. Ako po'y saludo sa kanya. Ngunit, kailangan pong ibigay ko ang boto na ito para sa taong bayan. Maraming salamat po. Majority Leader. Thank you very much, Mr. President. Mr. President, may I be recognized as well to just give a short explanation of my vote? Yes, you may do so. Thank you, Mr. President. Unang-una, Mr. President, ako'y bumuboto ng oo, dito sa ating panukala na national budget dahil ako'y naniniwala sa ginawang mga tamang hakbang ng ating chairperson ng Committee on Finance. Hindi naman siguro, Mr. President, nasabi natin na mali mag-intervene ang isang legislator para sa kanyang bayan o para sa kanyang probinsya kung tama naman po ang advokasya at tamang paraan ang paggastos at walang kickback, Mr. President. Gagamitin ko pong halimbawa ang Bukidnon. Alam po ni Senator Gatchalian ito at mga kasamahan ko dito. Noong ako'y po'y nahalal noong 2016, yung Bukidnon was in the top 10 in terms of poverty incidences in the country. Top 10. Hiyang-hiya po ako bilang isang senador. So ano pong ginawa ko po? Ako po, under your leadership, tayo po'y nag-amenda ng ating national budget kung saan naglagay po ako ng dagdag eskwelahan sa ating probinsya. Extension campuses ng Bukidnon State University, extension campuses ng Central Mindanao University, at nagdagdag po ako ng 17 TESDA training centers, buong Bukidnon po. Because of that intervention, including the needs of the farmers, ang ginawa po namin, halos lahat ng farm to barangay roads ay sinementohan na po namin na dati sa isang barangay Kisawa, Kibawe, Bukidnon, it used to take me a day and a half to get there. Ibig sabihin, pag lakad po namin galing sa poblasyon, walang kalsada po, akit po kami ng malapit sa Mount Kalatungan Range, dun sa amin sa Bukidnon. Dadaanan pa namin yung Pulangi River, Mr. President. Alam niyo po, pagdating ng gabi, tigil na po kami, Mr. President, sa isang purok dahil hindi pa kami makakaabot sa barangay. Ganong kalayo. Ngayon po, nalagyan po namin yan ng tulay, may karsada, at ngayon po, 20 minutes na lang, 20 minuto ang biyahe galing sa poblasyon, Kibawe, papunta ng Kisawa, which is boundary of North Cotabato, Mr. President. Because of that, the farmers are happy. Masaya po yung mga magsasaka. Sila po ay tuwan-tuwa dahil dati, 2 piso kada kilo ang ginagastos po nila para sa habal-habal, yung tawag na yung Skylab. Yan yung motorsiklo po na may patungan na kanilang sako-sakong mais. Ngayon po,
20 centavos na lang po per kilo dahil truck na po ang pumapasok sa kanila. And it is verified by no other than the chairman himself. There is a COA report from Bukidnon that the farmers, 96% of the farmers are extremely happy dahil tumaas nga income nila, dahil bumaba po ang cost of delivery ng kanilang mga produkto from the town to the market centers. Mr. President, hindi naman sa pagyayabang, gusto ko lang po ilagay on the record, wala na po kami sa top 10 in terms of poverty incidences in Bukidnon. We're not even in the top 20, Mr. President, because of the interventions we did almost 10 years ago. So ang ibig po natin, at yung Bukidnon po is number 1 now. Agricultural province of the country, 7.5% GDP ang binibigay po natin in terms of agricultural growth in the national GDP for agriculture. We beat Nueva Ecija. Nueva Ecija is only 5.5%. So Bukidnon po, we produce pineapples, bananas, sugarcane, palm oil, corn, the second largest producer of corn, the second largest producer of cassava, number 1 producer of pineapples, second largest producer of sugar. Ang punto ko po, Mr. President, palagi po kami nag-usap ng aking silingan, aking kapitbahay dito sa plenaryo, si Senator Ping Lacson. I always say, basta tama po ang paggawa ng project at tama din po ang pag-amend sa batas. Ibig sabihin, ang amendment sa ating national budget, hindi po ghost, hindi po peke, hindi pong walang dokumento. Kaya po ako'y sumasaludo sa kay Senator Sherwin Gatchalian. Dahil na yun po, bago natin magawa itong amendment na ito, kailangan may barangay resolution, may municipal resolution, at pag malaking halaga, Mr. President, meron pang RDC, Regional Development Council resolution, at yung ating tinatawag na agency request. So napakahigpit po na yun, Mr. President. And then to make sure na walang kickback, so tinanggal na natin yung notion na may ghost project. Kasi ito po na yun ay talagang recorded na at hinihingi ng mga bayan na itong mga proyektong ito. Pangalawa, Mr. President, pinababa nila ang cost of production nitong mga kalsadang ito. In other words, yung costing. Kasi dyan po pumapasok yung kickback, ino-overprice ng mga contractor para maibigay po kickback sa mga politiko. Kaya tama pong hakbang na ginawa po ng ating mahal na finance chairman at mga kasamahan nila dito sa Senado at sa Bicameral Conference Committee na hindi sila pumayag na ibalik yung overpriced pricing nito mga projects na ito. Dahil po dyan, matitigil po ang pagbigay ng kickback. Ginawa po yan ni Secretary Singson. Kaya ako'y believe kay Secretary Singson. He did it once. What he did was, off the top, tinanggal niya 10%, Mr. President, of all the budget items. Dahil dyan, nagsabi na mismo ang mga contractor na pag nagbigay pa kami ng kickback, wala nang project na maitatayo. Nahihiya pa sila noon, Mr. President. Kaya yan yung tama na ginawa nating hakbang. Talagang binagsak natin ang cost of production of these bridges, roads, and all these other projects para matigil na po yung kickback na yan. But properly done, Mr. President, our country deserves a chance to grow. Mindanao, Visayas, and Luzon. Properly done. That's why now, the ball is in the hands of the executive, Mr. President. To all the secretaries where the funding is going to, resist the demands of the politicians. Resist the demands of the legislators to fix the bidding process. Dapat yan, maging transparent na yung bidding process para pagka ganun, Mr. President, talagang mahihirapan na ang corrupt sa ating bansa, Mr. President. So the ball now is with the executive. And I hope that these new measures that we have put in place in the budget process will be carried over in the next Congress, Mr. President. We have 2 years to go in the 20th Congress. I'm hoping, and I know while we are still there, the good Senate President, myself, the Senate President Pro Temp, the leadership of the Senate, we will make sure that this will be the new norm for the 20th Congress. Sana po pagdating sa 21st, 22nd, and 23rd Congresses, ganito pa rin
katransparent ang gagawin nila, Mr. President. This should be the new normal for the budget process. So, mabuhay po, Mr. President. I vote in favor of the measure, and I thank the chairperson and the bicameral conference committee members with their steadfast leadership to make education, because it is proven in Bukidnon, education the key factor in developing our country with the highest ever budget of over 1 trillion pesos.